Harap na kami sa ating daily devotion at ngayon nga ipagpatuloy natin ang ating topic. Itong series po natin is all about paano lumalim sa Biblia. Special series 4 out of 10. Covenant of Grace. So, sabi dito sa 1 Corinthians 15:21-22, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namatay o namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ang napakabuti ng ating Panginoon dahil doon sa grace niya is nakamta natin yung kaligtasan, habag ng ating Panginoon sa kabila ng mga pagkakasala na nagagawa ng bawat isa sa atin. So, sabi doon, covenant of work, sa basis natin, basis niya is obedience in God's law, Obedience to God's law, covenant of works. Pagdating naman sa covenant of grace, faith in Christ's work. So, sa covenant of work kay Adam, and then sa covenant of grace kay Jesus Christ. So, kung titingnan natin, napakalinaw. Sa covenant of works, death and condemnation. Covenant of grace, salvation and eternal life. Covenant of works, perfect obedience. Covenant of grace, faith in Christ. Covenant of works, eternal life for obedience. Covenant of grace, eternal life as a gift of grace. Covenant of works, death and separation. Covenant of grace, Christ bears the penalty. So, kung titingnan natin yung difference nila pagdating sa covenant of works and grace. Yung covenant of grace, ito yung talagang naging reason bakit tayo naligtas, bakit hanggang ngayon ay we are hoping and praying for the glory of the Lord, na sa pagdating niya dito ay masumpungan niya tayo na talagang tapat na naglilingkod sa Kanya. So, sabi dito, the covenant of grace. Christ is the mediator of the covenant of grace. So, yung covenant of grace, ang mediator natin niya si Jesus Christ, na kung saan, kundi dahil sa Kanya, hindi natin makakamtan yung habag at pag-ibig muli ng ating Panginoon. Sa pamagitan niya, tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. At ngayon, nararanasan natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Pangalawa, Christ's perfect obedience satisfies the standard. Yung perfect obedience ng ating Panginoon, kung paano siya sumunod sa ating Panginoon, inialay niya yung kanyang buhay para lang i-save yung buhay ng bawat isa sa atin, is napakalaking tulong na sa buhay ng bawat isa sa atin. And sabi doon, it is a perfect obedience, satisfying the standard. Number 3, Christ offers eternal life through faith in Him. So, kung pag nilay natin yung nais ipabatid sa atin ng Biblia, malinaw at talagang ipinauunawa sa atin ng Panginoon na si Jesus Christ na nag-offer ng kanyang buhay, the eternal life, at sa pamagitan ng faith natin sa Kanya, naniniwala tayo na by grace ay nasave na tayo ng ating Panginoon. At dahil nga doon sa habag ng ating Panginoon, yung sa pagsasakripisyo niya para lang iligtas yung buhay ng bawat isa sa atin, it's a great blessings for us na makikita natin na makakasama natin ang ating Panginoon na sa Kanyang muling pagbabalik ay handa tayo na talagang i-acknowledge yung presensya ng ating Panginoon at magpasalamat sa lahat ng ginagawa niya. So, ang nais lang nating iparating dito ay huwag nating sayangin yung pagkakataon na binigay sa atin ng ating Diyos na iniligtas tayo. Up until now, nararanasan natin yung pag-ibig at habag ng ating Panginoon. Sabi naman po sa ating unang application, believe that there is no other way to be saved but because of Christ. Wala na ibang daan para ma-save tayo. Sabi nga doon sa John, sabi doon, 14:16 I think,
Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So napakaliwanag ng salita ng ating Panginoon. Pangalawa, believe that you are made perfect in Christ. So maniwala tayo na tayo kinreate na ating Panginoon na kasing kahalintulad ng ating Panginoong Jesus. Kaya huwag tayong manghinawa na pagdating na tinubos na tayo ng ating Panginoon ay ihuhulmat niya tayo, yung wangis ng ating Panginoong Jesus talagang sabi nga ay makikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon na sa bawat ginagawa natin, basta't na-honor natin at nag-glorify yung ating Panginoon, yung kaligtasan ay makakamta natin. Again, kung ginagawa natin yung purpose natin dito sa mundo. Pangatlo, sabi dito, believe that you inherit eternal life through Christ. So, maniwala tayo na talagang ini-inherit natin yung eternal life na ibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi marami tayong bagay minsan na nakikita na namamana, hindi yung kaligtasan na galing sa ating Panginoon, kundi yung kung ano yung meron sa libutan. Sabi nga, umalis na tayo doon sa mga namana natin sa ating mga ninuno, bagkos kung sino yung nagligtas sa atin, sino yung Diyos na meron tayo ngayon, yun nawa yung manahin natin, yung kabutihan niya, yung obedience niya, pagiging obedient niya sa ating Panginoon, yung talagang inari niyang Diyos, inari niya na siya ay masadlak doon sa cross ng Kalbaryo para lang iligtas yung buhay ng bawat isa sa atin. So, kung isipin natin sa panahon natin ngayon, sino kaya yung kayang gumawa nun? Wala ni isa man ang makakagawa ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya naman, patuloy lang tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Patuloy lang tayo na talagang kumapit dun sa naisin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At darating yung time na sabi nga ay yung mamanahin natin ay naghihintay sa piling ng ating Panginoon. Walang iba, kundi yung buhay na walang hanggan. So again, thank you for watching this video. I hope you learn and God bless you.